Hello guys, hello Budgetarian. So another topic tayo ngayon no guys, patungkol sa signing ng contract or months ng inyong work or incoming regular kayo. So ito guys ay dinidiscuss to sa rules and regulation ng inyong mapapasukan. Company man yan or si employer man yan. So dinidiscuss to ng maayos sa signing ng contract guys. Make sure po na binabasa niyo po talaga siya kasi may iba po doon na sige lang, sign. Pero hindi niyo tinitingnan kung ano nga ba yung mga policies nila or rules and regulation nila doon sa inyong mapapasukan. Regarding din po doon sa work ng inyong trabaho, make sure din po na alam ninyo kung kayo po ay incoming contractual or incoming regularization. So, hindi naman porket guys na kayo po ay na-hire, nakapag-training, nakapag-days, agad-agad po na regular kayo, no? Meron po yung tinatawag na performance po, di ba? Kapag natapos niyo na po yung mga training periods ninyo, another observation po kayo patungkol dun sa probi or contractual time. Then, kapag nakitaan pa din po kayo ng potential o may chance, then another training po. And then, after po nun, then regularization. Ito po yung normal or cash, yung mga madalas na nangyayari sa buhay ng isang kumpanya na guys. So, tayo kasi, nung time na nag-work po ako, iba't ibang company. Pero hindi po ako yung typical na 1 month lang nagko-quit, hindi. Madalas yan, taon ho talaga. Nakaranas din po ako ng contractual guys sa electronic and food industry. At saka dun sa, yung mas matagal ko po is yung sa customer service ng food industry. So, yun guys, may iba, open contract na siya after mo ng 6 months if magustuhan ka or lifetime job na di mo napapansin, matagal ka na pala. So, sana matsambahan ninyo yung mga company na gano'n na guys na open contract siya, tuloy-tuloy lang ang trabaho hanggang sa magsawa ka. May kakilala nga ako guys na halos 13 years, 10 years, di ba? So ako kasi guys, ang pinakamatagal ko na naging work, bukod sa pagiging isang OFW, ay 4 years sa isang convenience store. At saka yung iba po is contractual din. So madalas po talaga natatapos natin eh. Iba't ibang experience, iba't ibang environment. Maganda din siya na ma-built in kasi dun din po na-motivate yung sarili mo na makipag-communicate. Ano nga ba yung strength mo? Ano nga ba yung weakness mo? At paano ka nga ba makisama sa iba't ibang age, iba't ibang moods, iba't ibang environment. Like sa work po, may iba kailangan mabilis, may iba kailangan mabagal. So, yun guys. So, masaya sa kumpanya guys. Kaya dapat sikapin ninyo unang-una matapos ang trainings ninyo, maipasa ninyo yung medical ninyo, maipasa ninyo kung ano man yung mga dapat ipasa. Make sure po habang nasa training time kayo or nasa level pa lang po kayo na nag-i-start. Kung kinakailangan magkamali na kayo sa simula, gawin nyo na. Para in the near future, hindi na po kayo magkakamali. Kasi syempre, nasanay na kayo eh. I mean, naiko-correct na siya at the beginning pa lang po. So, may mga bagay na kailangan mo na matutunan ng hindi naman sobrang fast. Pero kinokorek mo na siya sa simula na guys. So, yun lang guys.